Prayer request po ng isa nating kapatid na isang OFW mula sa Saudi ang ating ipapanalangin sa oras na ito. At ito po ang kanyang mensahe or ang kanyang comment at ang kanyang kahilingan. Request prayer po, isa po akong OFW dito sa Saudi. Mabuting pangangatawan araw-araw po hanggang matapos kontrata ko at maging safety po pamilya ko sa Pinas. Salamat kapatid sa iyong pag-comment at ang prayer request mo. Purihin ng Diyos sa iyong buhay. At sa sandaling ito ay hayaan mo na ipanalangin kita. At hindi ko man alam kung ano ang iyong sitwasyon sa mga oras na ito. But I pray na ang pag-iingat ng Diyos, ang proteksyon ng Diyos ay laging sumasa iyo. At maging ikaw na nanonood ngayon na nasa kabilang screen, kung ganito ang kahilingan ng iyong puso, ay hayaan mo na isama kita sa panalangin sa oras na ito. Pero bago ko simulan ang panalangin, ay hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang paalala sa atin ng Panginoon sa oras na ito. Mula sa Isaiah 41 verse 10, "Ako'y isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba kaninuman. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas." Purihin ang salita ng Diyos. Let us pray. Father God in heaven, in the mighty name of Jesus, Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa akin at sa aking kapatid, Panginoon, na nanonood ngayon, maging aking kapatid na humiling ng panalangin ito, Panginoon. Maraming salamat sa kanilang mga buhay, Panginoon. Ang kahilingan nila, Lord, na ang pag-iingat, ang protection, Panginoon, ang malakas na pangangatawan, Panginoon, ng kanilang kalusugan, Panginoon, Lord, ay iparanas mo po sa kanila, Panginoon, especially po dito sa kapatid kong ito na may kahilingan sa panalangin, Panginoon. Maging ang pag-iingat, Lord, sa kanyang pamilya na naiwan niya dito sa Pilipinas, Panginoon, ay inilalapit namin sa iyo, Lord. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na tunay na nag-iingat, Panginoon, sa iyong mga anak na nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Ikaw ang nagbibigay ng kalakasan sa mga anak mo na nangihina, na may nararamdaman, Panginoon. Lord, sa oras na ito ay sila po ay aking inilalapit sa inyo, Panginoon. At ang kahilingan nila sa panalangin, Panginoon, ang kalakasan, ang pag-iingat, ang protection, Panginoon, ng pamilya na naiwan dito sa Pilipinas, Panginoon, ay pagkaloob mo po sa kanila. Lord, sa oras na ito ay alam ko po, Panginoon, na ang kahilingang ito, Panginoon, ay inyo pong ipagkakaloob para sa kanya, maging sa kapatid ko na nanonood na nasa kabilang screen. Panginoon, salamat dahil tunay nga na ikaw ang Diyos, Panginoon, na nagkakaloob ng lahat ng bagay. Katulad nga po ng iyong paalala, Panginoon, sa iyong salita na kung kami man, ano man ang aming mga pinagdadaanan, ano man ang aming mga hinaharap sa buhay, ay huwag kaming matakot, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na tangi naming malalapitan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na magpapalakas sa amin. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na mag-iingat sa amin, Panginoon. Lord, kaya ang mga pangakong ito, Lord, ay aming kiniklaim, Panginoon, at ito ay mangyari sa aming mga buhay, especially dito sa mga kapatid kong ito, Panginoon, at sa kapatid ko na humiling ng panalangin na ito, Panginoon. Ang pag-iingat, ang proteksyon, ang kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon, ay maranasan ng kapatid kong ito, Panginoon, Lord. At katagpuin niyo po siya, Panginoon, sa lahat man po ng kanyang pangangailangan, Panginoon. I-bless nyo rin po siya, Lord. At ng pangangailangan ng kanyang sitwasyon, Panginoon, ng anumang aspeto ng kanyang buhay. Lord, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat ng kanilang mga panalangin, ang lahat ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Especially sa physical, sa emotional na pangangailangan, Lord, ay ikaw ang magkakaloob nito, Panginoon. Maraming salamat dahil alam namin na ikaw ang Diyos, Panginoon, na hindi magpapabaya sa mga kapatid kong ito. Lord, salamat sa gabing ito, salamat sa oras na ito, salamat din po sa kapatid kong ito, Panginoon, na humiling ng panalangin na ito, Panginoon. Siniselyohan po namin ang panalangin ito sa aming mga puso at siniselyohan ko po ang panalangin ito para sa aking kapatid na ito, Panginoon. Lord, mangusap ka po sa kanya at ikaw po ang mag-ingat sa kanya sa araw-araw, Panginoon, na kanyang pagtatrabaho, Panginoon. Maraming salamat, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ito ang paalala sa atin ng Panginoon sa oras na ito na anuman ang ating mga hinaharap, anuman ang ating sitwasyon ngayon
Hindi ko man alam ang sitwasyon mo, hindi ko alam ang sitwasyon nyo. Pero ito ang paalala sa atin na Panginoon na kung ano man ang ating mga pinagdadaanan, ano naman natin mga inaharap sa buhay, ay lumapit tayo sa Panginoon. Dahil ang pangako ng Lord, sabi niya, ako isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon. Ano man ang ating mga kahilingan, ano man ang ating mga hiniling sa buhay, ay ilapit natin sa Panginoon. Dahil totoo ang Diyos sa kanyang mga pangako, totoo ang Diyos sa kanyang mga salita. Kung ano man ang kanyang sinabi, ay ito ay mangyayari. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon at lagi nating kilalanin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. So, yun lang paalala sa atin ng Panginoon sa oras na ito, kapatid. No? And God bless sa'yo at praying na ang pag-iingat ng Diyos ay laging sumaiyo. Saan ka man naroroon ngayon, ano man ang iyong ginagawa, ay ang Diyos ang mag-iingat sa iyo. At sa lahat po na makakapanood ng bidyong ito, na kung kayo man po ay may kahilingan o mga prayer request, ay maaari po kayo mag-comment sa baba at yan po ay ating ipapanalangin. Purihin po ang Diyos at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. And always remember that God is good all the time, and all the time, God is good. God bless.